Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Para sa ngayon, maaari pa siyang maghintay hanggang magising ito. Maya-maya, nagkamalay si Awako. Sa simpleng pagkakita pa lang kay Kyoiro, nang inig siya sa matinding takot at gumapang palayo, nagmamakaawang huwag siyang patayin. Ngunit malamig na sagot ni Kyoiro, hindi niya ito basta-basta tatapusin. Sa halip, may ilang katanungan siya. Kinuha niya ang telepono ni Awako at tinanong ito tungkol sa huling tawag kay Lei. Binuksan niya ang history at nagtanong kung ano ang napag-usapan nila. Sunod Sun-Yuran si Awako at ipinaliwanag na darating si Lei sa Japan sa loob ng 3 araw at nais nitong makipag-usap sa kanya tungkol sa ilang bagay. Nang marinig iyon, nagpasya si Kyoiro sa susunod na hakbang. Ibinigay niya muli ang telepono kay Awako at sinabing tretuhin niya si Lei ng normal. Ngunit binalaan niya itong huwag kailanman isiwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ipinahayag niyang habang wala sa ulirat si Awako, naglagay siya ng sumpa sa puso nito, isang sumpa na sesabog at papatay sa kanya sa oras na ibunyag niya ang katotohanan. Nang inig si Awako sa matinding takot. Habang naglalakad palayo, lihim na inisip ni Kyoiro na wala naman talaga siyang inilagay na ganoong sumpa. Ngunit kilala niya si Awako, at tiyak niyang gagana ang ganitong panlilinlang. Maaari sana niyang gamitin ang absolute hypnosis, ngunit pinili niyang hindi. Nais niyang manatiling buhay si Awako, mulat na mulat, habang unti-unting nilalamon ang kawalan ng pag-asa. Paglipas ng 3 araw, makikita si Lei sa eroplano patungong Japan. Sinabihan siya ng kanyang gwardya na malapit na silang dumating. Ngunit bago pa makapag-anunsyo ang flight attendant, biglang sumalakay ang mga terorista upang i-hijack ang eroplano. Naglabas sila ng mga baril at pinadapa ang lahat ng pasahero. Ngunit tumayo si Lei at sumugod sa kanila. Bago pa man makakilos ang iba, mabilis niyang pinabagsak ang mga hijacker. Namangha ang mga tao at agad siyang nakilala bilang isa sa Pentagram Saints. Pagdating sa paliparan, nagpasalamat ang mga airline official sa kanya sa pagsadyap sa mga pasahero. Mapagkumbabang sagot ni Lei na nagkataon lamang siyang nasa eroplano, at dahil doon, naligtas ang reputasyon ng airlines. Idinagdag pa niyang kakaibang materyales ang ginamit sa mga baril ng mga terorista, kaya hindi ito na-detect ng scanner. Ipinaliwanag niyang maraming gang ang gumagamit na ngayon ng sandatang gawa mula sa dungeon materials. Hiniling niyang bigyan ng kagamitan ang kanyang staff para sa seguridad, sabay patong ng kamay sa balikat ng opisyal, isang tahimik na pagbabanta. Upang iwasan ang gulo, pumayag ang opisyal at nangakong aasikasuhin ito. Umalis si Lei na nakangiti at nag-thumbs up. Ngunit habang palabas, tumawag siya at iniutos na palayain ang mga hijacker. Kumento ng kanyang gwardya na maayos ang lahat. Ngiti ni Lei, masaya siya dahil nakatulong ang inupahang mga terorista upang makuha ang kasunduang nais niya. Bukod pa rito, nagsilbi rin itong malaking boost sa kanyang publicity. Paglabas ng paliparan, sinalubong siya ng mga tagahanga. Ngunit agad siyang nagtungo sa lugar ng kanyang totoong pakay, ang opisina ni Awako. Pag-upo niya, tinanong niya si Awako tungkol sa investigasyon sa Void Attribute. Nang pinilit siyang sagutin, idineklara ni Awako na wala iyon, isang maling akala lamang. Gaya ng inaasahan ni Lei, isa itong walang silbing kabiguan. Nagsabi siya ng pagkadismaya, umaasang may makukuha sanang mas kapanapanabag. Idinagdag niyang kahit pa may natatanging atributo, hindi nito ibig sabihin na magiging espesyal din ito sa huli. Sa buong usapan, nakatutok si Awako sa pag-iwas na masabi ang totoo. Takot na baka gumana ang sumpa sa kanyang dibdib. At patayin siya. Maingat at kalmado ang kanyang mga tugon. Nang matapos ang usapan tungkol sa Void Attribute, lumipat si Lei sa totoong dahilan ng kanyang pagpunta sa Japan. May kinalaman ito sa isang gamot na matagal na nilang ginagawa, at oras na para pumili ng susunod na test subject.
Sinabi niyang magaling ang paggamit ni Awako sa sistema hanggang ngayon, at nagsimula silang mag-usap kung paano bubuo ng listahan ng mga estudyanteng gagamitin sa eksperimento. Samantala, si Kyoiro na nakikinig gamit ang kanyang earpods, unti-unting nagngingit-ngit. Sa kanyang isipan, tahimik niyang idineklara na si Lei ang susunod na target ng kanyang paghihiganti. Sa kanyang tahanan, pinakinggan niya ang balita at sinuri ang mga kaganapang idinulot ni Leruashi mula nang dumating ito sa bansa. Isa rin siya sa mga nagtaksil sa kanya mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Noon pa man ay gumagawa na siya ng mga gamit mula sa dungeon materials, at malinaw na kumita siya ng malaking kayamanan mula rito. Ngunit mula sa pag-uusap nito kay Awako, tiyak na ang pakay niya ngayon ay magdulot lamang ng mas maraming kasamaan. Sa ibabaw, ginagampanan ni Lei ang papel ng isang bayani, ngunit sa likod nito ay isa siyang tusong soro na nang-aapi at nananamantala. Alam ni Kyoiro na hindi niya ito mapapatawad o pakakawalan. Gayunman, nag-isip siya kung paano niya haharapin si Lei sa pagkakataong ito. Alam niyang hindi magiging madali ito, lalo na't napakahigpit na ng seguridad sa paligid ng akademya. Kailangan niyang magplano ng maingat. Habang nagmumuni, lumapit si Asahi at nagtanong kung ano ang binabasa niya. Nagkomento si Asahi na kahanga-hanga si Lei dahil sa ginawa nitong paglaban sa mga hijacker at binanggit din niya ang Great Snake of Chongsha, na tanyag sa buong mundo. Nang marinig ito, nagtanong si Kayo ng higit pang detalye. Ipinaliwanag ni Asahi na ito ang pangalang ibinigay sa klan na itinatag ni Lei, at lahat ng miyembro nito ay makapangyarihan. Biglang napagtanto ni Kayo na ang mga lalaking nakaitim na suit na nakita niya noon ay tiyak na mga miyembro ng klan na iyon. Idinagdag pa ni Asahi na maraming estudyante ang nangangarap na makapasok sa klan o sa militar balang araw. Tinanong niya si Kayo kung ano ang plano nito. Bago pa makasagot, biglang nakaisip si Kyoiro ng ideya, kung sasali siya sa klan, maaari siyang makalapit kay Lei at maisakatuparan ang kanyang layunin. Nagpasalamat siya kay Asahi dahil hindi nito namamalayan na ibinigay na niya ang kasagutan sa kanyang problema. Agad siyang tumakbo, iniwan si Asahi na litong-lito sa kung ano ang kanyang natulungan. Sa opisina ni Awako, biglang nagring ang telepono, ikinagulat niya. Nang sagutin niya ito, si Kyoiro ang nasa kabilang linya. Kalma nitong sinabi na may ipapagawa siya. Kinabahang tinanong ni Awako kung ano yon. Ipinaliwanag ni Kyoiro ang kanyang plano at inutusan siyang kung sakaling tawagan siya ni Lei, ito ang eksaktong sasabihin niya. Samantala, sa isang laboratorio, nakagapos ang isang estudyante habang pinaliligiran ng mga siyentipiko. Umiiyak ito sa sakit habang pinag-uusapan ng mga taga-suri ang kanilang eksperimento. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leruashi. Tinanong niya ang estudyante kung ano ang pakiramdam nito. Nagmamakaawa itong huwag nang ipagpatuloy ang pag-iniksyon ng gamot, sapagkat tiyak na mamamatay na siya. Ngunit bago pa makapagsalita ng buo, tinadyakan siya ni Lei at itinapon sa gilid. Walang awang sinabi ni Lei na hindi na niya kailangang matakot, sapagkat kung magtagumpay ang eksperimento at maging compatible siya sa gamot, magiging mas malakas siya kaysa dati. Pagkatapos nito, inutusan niya ang mga siyentipiko na ipagpatuloy ang proseso. Sa kabila ng iyak at pagsusumamo ng estudyante, muli nila itong tinurukan ng gamot. Sa pagkakataong iyon, labis siyang nagdusa hanggang sa tuluyang mamatay. Nagpatuloy ang mga siyentipiko sa pagdodokumento ng resulta. Sa pagkadismaya, sinabi ni Lei na walang silbi ang mga eksperimento kung hindi sila makakahanap ng mga test subject na may mataas na antas ng mahikal na kakayahan. Ipinaalala ng isang gwardya na kakailanganin nila ng mas maraming test subjects. Sumang-ayon si Lei at idineklarang gagawin nila ito sa dati nilang paraan, sa pamamagitan ng isang recruitment drive para sa klan, na sa panlabas ay magmumukhang karaniwang pagre-recruit lamang. Habang nasa elevator, tinawagan niya si Awako. Sinabi niyang kailangan niya ng mga sample ng mga estudyanteng may malalakas na kakayahang mahikal.
Naalala ni Awako ang mga tagubili ni Kyoiro at sinunod ang eksaktong script na ibinigay sa kanya. Iminungkahi niyang magdaos ng isang seleksyon sa akademya upang kilalanin ang mga magagaling na estudyante. Namangha si Lee sa ideyang iyon at pinuri pa si Awako, sinasabing kahit minsan ay nakakagawa rin ito ng matalinong plano. Agad niyang itinakda ang petsa at oras ng seleksyon. Samantala, lihim na nag-isip si Awako na sinunod niya ng tama ang bawat bili ni Kyoiro. Kinabukasan, pumasok sa silid-aralan ng punong gwardya upang magbigay ng anunsyo. Magkakaroon ng recruitment event ang Great Snake of Chongshak Clan sa akademya upang maghanap ng mga potensyal na recruit. Agad nag-usap-usap ang mga estudyante, sabik na sabik dahil ito ang kanilang pagkakataon upang masiguro ang kanilang kinabukasan. Ngunit para kay Kyoiro, iba ang kahulugan nito. Sa wakas, bumukas na ang kanyang landas patungo kay Lele. Ipinaliwanag ng gwardya ang buong proseso na pagdaranan ng lahat ng kalahok. Samantala, nagsimulang magbuo ng plano si Kyoiro kung paano niya gagamitin ang mga pagsusulit upang makalapit kay Lei. Sa huli niyang pagtatagpo kay Awako, sinikap niyang manatili sa anino. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon, kailangan niyang makuha ang atensyon niyang Senyo, ang kanang kamay ni Lei. Sa pagkakataong ito, ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Habang nag-iisip, lumapit si Asahi at nagtanong kung sasali rin ba siya sa pagsusulit. Sinabi niya na alam niyang hindi siya tunay na nababagay doon, ngunit may sarili siyang dahilan kung bakit siya sasali. Nakatawag ito ng kuryosidad kay Kyoiro kung ano ang mga dahilan niya. Unang pagsusulit, pagsukat ng mahikal na lakas. Gagamitin ang isang aparato na sisindi at magpapakita kung gaano kalakas ang mahika ng isang tao. Nagsimula ang pagsusulit, ngunit nakakadismaya ang naging resulta ng karamihan sa mga estudyante. Pagdating ng turno ni Kyoiro, ipinakita niya ang kanyang ID card. Hindi nagpakita ng interes ang taga-suri, inaasahang walang halaga ang void element. Ngunit labis itong nagulat nang ang aparato ay lumiwanag ng pinakamatingkad na liwanag na nakita niya kailanman. Naging pambihira ang resulta at agad siyang binigyan ng S-grade para sa kanyang pagpapakita. Ikalawang pagsusulit, kakayahang mahikal. Unay lumikha si Kyoiro ng isang tipak ng lupa. Nagduda ang taga-suri, ngunit nabura agad ang pagdududa ng sabay-sabay na pinatawag at pinangasiwaan ni Kyoiro ang lahat ng mahikal na elemento ng walang kahirap-hirap. Naalala niya ang mga taong minsang nag-akala na walang silbi ang void element, at napangiti siya, iniisip kung ano kaya ang mararamdaman nila ngayon. Pagkatapos ng kanyang pagsubok, lumapit si Asahi at sinabing kahanga-hanga siya. Sabay nagwiling sana'y maging maayos din ang kanyang pagsusulit. Sa pagsisimula ng pagsusulit ni Asahi, ipinakita niya ang kanyang kakayahang gumamit ng light magic sa pamamagitan ng pagbuhay ng mga tuyong halaman. Karamihan ay hindi nakapansin dito, ngunit labis na humanga si Kyoiro. Gayunpaman, inisip niyang mas mabuting manatiling hindi napapansin si Asahi para sa kanyang kaligtasan. Ngunit napansin siya niyang Senyo, ang kanang kamay ni Lei, at nagpakita ng interes na gawin siyang test subject. Huling pagsusulit, isa sa isang labanan. Inanunsyo niyang Senyo na ang mga estudyante ay lalaban-laban sa mga miyembro ng clan. Naramdaman ng mga estudyante ang tensyon, natatakot dahil makakalaban nila ang mga piling mandirigma. Ngunit tiniyak sa kanila na ang pagsusuri ay hindi nakabatay lamang sa panalo o pagkatalo, kundi sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. May kumpiyansa ang mga miyembro ng clan na walang estudyanteng makakatalo sa kanila. Nagsimula ang laban ni Kyoiro. Sinabi ng taga-suri na kahit mahusay ang ipinakita niya kanina, hindi yun makakatulong sa tunay na labanan. Plano niyang tapusin si Kayo sa isang malakas na strike gamit ang Earth Magic. Ngunit agad na ginamit ni Kayo ang Wind Magic upang saluhin at itaboy ang atake. Nabigla ang taga-suri na ganoon kadali nawasak ang kanyang pinakamalakas na galaw. Bago pa siya makarecover, naglaho si Kyoiro sa kanyang paningin at biglang lumitaw sa likuran niya,
may hawak na kutsilyong gawa sa water magic. Isang tiyak na galaw, at tapos ang laban. Bahagyang tinuligsa ni Kayo ang taga-suri, sinabing marami siyang natutunan mula sa laban na iyon. Idineklara ang tagumpay ni Kaisop. Labis na namangha siyang senyo sa kinalabasan, tinatanong kung sino ba talaga ang estudyanteng ito na lumampas sa lahat ng inaasahan. Kinagabihan, nagulat siya kay Lele na tapos na ang pagsusulit. Tinanong ni Lei kung may mga kapaki-pakinabang na subject. Sagot ni Yang Senyo, may isang estudyanteng nilampasan ang lahat ng pagsubok ng napakalaki, ngunit ginagamit nito ang Void attribute. Sa pagbanggit ng Void, nagningning ang interes ni Lei. Naalala niya ang ulat ni Awako tungkol sa isang estudyanteng may ganoong kapangyarihan. Bahagyang ngumiti si Lei at nagsabi, mukhang magiging masaya ang bagong estudyanteng ito. Ipinahayag na ang resulta ng pagsusulit para sa pagsali sa clan. Isa-isang tinawag mula sa pinakamataas na pwesto. Ang unang pangalan na binanggit, ay Kaisop. Hindi na nagulat ang mga estudyante, pabulong silang nag-usap dahil batid na nilang siya ang magiging una. Sa eksaminasyong puno ng hirap, ipinakita niya ang pambihirang lakas na iniwan ang lahat ng malalim na impresyon. Ngayon, dama ni Kayo na naaayon ang lahat sa kanyang plano, ang matapang na pagpapakita niya ng kapangyarihan ay nagdala ng atensyon ng mga taga-suri. Isa itong malaking hakbang papalapit kay Lei. Ngunit nabahala siya nang ihayag ang pangalawang pwesto, Asahi Karen. Laking gulat niya na nakaposisyon si Asahi ng mas mataas kaysa inaasahan. Naisip ni Kyoiro na baka ang kakaibang katangian ng kanyang mahika ang naging dahilan ng pagkakapili sa kanya. Kilala niya si Lei, at hinala niyang may nakatagong pakay ito, marahil ay gagamitin ng mga estudyante para sa isang lihim na layunin. Gayunman, nang ngumiti si Asahi sa kanya, napawi ang kanyang alinlangan. Sa halip, naalala niyang kailangan niyang manatiling nakatutok, pangalagaan si Asahi at tuparin ang sarili niyang mithiin. Ilang sandali pa, sa Japan branch ng kumpanya ni Lei, tinipon ang mga napiling estudyante. Ipinahayag ng kanang kamay ni Lei na sila'y dadalhin sa isang pasilidad para sa pagsusuri bago opisyal na sumapi sa clan. Binanggit din niyang makikita nila mismo si Lei matapos ang pagsusuri. Nang marinig ito, napatensyon si Kayo. Determinado siyang makaharap ito, ngunit alam niyang hindi niya maaaring pabayaan si Asahi. Habang naglalakad, nagtanong si Kayo kung bakit nais ni Asahi na sumali. Inamin ng dalaga na naka-ospital ang kanyang ina at sobrang taas ng gastos sa pagpapagamot. Ang pagsali sa clan ay pag-asa niyang maibsan iyon. Niyakap ng damdamin si Kyoiro, lalong tumibe ang kanyang pasya na ipagtanggol siya. Sa kalaunan, bumaba sila sa basement ng gusali. Doon, nagsimulang magduda si Kayo. Nang magsara ang mga pinto sa likuran nila, agad niyang natiyak, hindi sila basta-basta palalayain. Ipinaliwanag ng kanang kamay ni Lei, hawak ang isang bote at ineksyon, nasusubukan sa kanila ang isang bagong gamot na nilikha mula sa mga materyales ng dungeon. May potensyal itong magpalakas ng katawan at mahika. Unay may ilan na natuwa, ngunit nang may magtanong tungkol sa side effects, ipinakita sa kanila ang isang video ng nakaraang test subject, isang estudyanteng nakatali, nagsusumamo, at kalaunan ay namatay sa matinding paghihirap. Nagprotesta ang mga estudyante, galit at natakot. Ngunit malamig na ipinaliwanag ng lalaki na ang lahat ng hindi compatible ay haantong sa ganoong kapalaran. Tumutol ang ilan at ginamit ang mahika, ngunit agad silang pinabagsak sa isang suntok. Habang tumitindi ang tensyon, itinutok ng lalaki ang kanyang pansin kay Asahi, sinasabing sisimulan nila sa kanya, lalo na't bihira ang kanyang light attribute. Natakot si Asahi. Naging tensyonado ang paligid. Habang nakatayo si Kayo, inutusan niya si Asahi na manatili sa likuran niya. Tahimik lang si Asahi, ngunit sa isip niya, hindi niya maiwasang humanga. Kanina pa niya napapansin na hindi na niya masundan ang bilis ng mga galaw ni Kayo. Alam niyang lumakas ito,
pero hindi niya akalaing ganito kalaki ang agwat. Sinubukang sindakan niyang senyo si Kayo, babala na huwag itong magyabang. Ngunit sumagot si Kayo ng isang tanong na nagpatigil sa lahat. Bakit ginagamit ang mga estudyante ng akademya bilang mga test subject? Ngumiti si Yang at ipinaliwanag na simple lang ang lahat. Para daw sa kapakanan ng kanilang angkan at para sa kanilang pinuno, si Lei. Kapag natapos ang gamot, magiging higit na makapangyarihan si Lei ng lampas sa imahinasyon. Mariing tinanong ni Kayo kung naniniwala ba siyang makatarungan ng gayong kalupitan para lang sa isang munting pangarap. Ngunit nanatiling malamig siyang at iginiit na walang dapat pagdudahan. Aniya, lahat ng mapapakinabangan, gagamitin ng walang pag-aalinlangan. Karangalan na maging sakripisyo para sa dangal ng clan. Nagdilim ang mukha ni Kayo. Naalala niya si Asahi, na sumali para masuportahan ang pamilya, at ang iba pang estudyanteng puno ng pangarap, ngunit winasak ng kasakiman ng clan. At nang narinig niyang tinawag niyang si Asahi bilang magiging bagong buwan ng kanilang grupo, doon tuluyang pumutok ang galit niya. Tumahimik ka, sigaw niya, kasabay ng pagbagso ng napakalakas na enerhiya. Yumanig ang buong silid, at halos mabuwal si Yang sa bigat ng presyon. Unang pagkakataon, kinwestiyon niyang kung estudyante pa ba talaga ang kaharap niya. Subalit nagbago ang taktika niya. Sa halip na puro banta, inalok niya si Kayo, sumali ka kay Lei. Ibigay mo ang babae, at bibigyan ka niya ng mataas na posisyon. Mariing tinanggihan ito ni Kayo, tawag na basura ang kanyang mga salita. At nang wala nang mapagpilian, inihanda niyang ang sarili para sa labanan. Pinalakas niyang ang kanyang katawan gamit ang strengthening magic, ipinagmamalaki ang kombinasyon nito sa kanyang martial arts. Rumagasa siya at ang kanyang unang suntok ay bumasag sa sahig at lumikha ng alon ng pagkawasak. Nagulat siya nang madali itong naiwasan ni Kayo. Habang inaaral ang daloy ng mana, nakabuo ng plano si Kayo. Sa susunod na pag-atake, inihanda niya ang kanyang void magic, ginamit ang imahinasyon para kopyahin ang mismong strengthening magic ni Yang. At nang ihagis niyang ang kanyang pinakamalakas na suntok, hinarang ni Kayo gamit ang hubad na kamay, at tumigil ito, para bang walang bigat. Gulat na gulat si Yang. Hindi lamang niya ginamit ang kanyang sariling teknik, kundi nalampasan pa siya. Ngumiti si Kayo at malamig na wika, kaya ko rin pala ang mga larong ito. Salamat sa pagtuturo, at sa isang suntok mula sa kanya, lumipad si Yang at bumagsak, nawala ng malay. Nang matapos ang laban, tumakbo si Asahi sa kanya, nanginginig pa rin ngunit ligtas. Tumanggaw siya at sinabing ayos lang siya. Samantala, nagsimulang bumangon ang mga nasugatang estudyante. Binuksan ni Kayo ang isang mabigat na pinto upang lumikha ng daan para sa kanilang pagtakas. Habang inaalalayan ang iba, nagpaalam siya, ako na ang bahala rito. May sarili akong pupuntahan. Samantala, dumating ang balita kay Lei. Ipinahayag na natalo siyang at tumatakas ang mga estudyante. Hindi makapaniwala si Lei na bumigay ng ganoon kabilas ang kanyang mga tao. Habang sinusubukang unawain ang nangyayari, bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. Pumasok si Kayo, payapang naglakad papasok. Nakita siya ni Lei, napasingkit ang mga mata. Sino ka, at bakit ka narito? Tanong niya. Humakbang si Kayo, hindi alintana ang tensyon, at sagot niya. Simple lang. Nandito ako para singilin ang ginawa mo sa akin 2 dekada na ang nakalipas.